Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa naging post ni Mergine Maranan Manalo, asawa po ni Jose Manalo. Sa kabila po ng ingay ni Mr. Anjo Iliana mga Kadabarkads, deadma po si Mergine Maranan sa pinupukol at ini-issue ni Anjo laban po kay Jose Manalo and syempre mismong sa kanya. At kahapon nga po nagpost pa si Mergine Maranan ng picture nilang family kasama syempre Jose Manalo at yung kanyang mga anak. Ito po ay nung time na nag-celebrate sa Yesha ng birthday. At makikita nga dito sa mga picture na in-upload ni Mergine Maranan na sobrang happy lang nila. Hindi po sila nagpapa-apekto sa mga issue ni Mr. Anjo Iliana. Kasi para po kay Jose Manalo at sa kanyang pamilya, hindi na po dapat pinagpapapansin yung mga sinasabi nitong si Anjo Iliana. Kasi alam naman natin na paninira lamang yon sa mga Itbulaga host natin. Kasi ang goal po nitong si Anjo Iliana ay maging matunog yung kanyang pangalan dahil nga may plano po siyang tumakbo sa pagkasenador. Kaya ang ginagamit niya po ay yung mga Dabarkads host at nilalabas yung mga sikreto na hindi ko alam kung totoo ba ito. Ito'y paninira lamang. At pansin niyo po ba mga Kadabarkads, hindi po ginagalaw ni Anjo Iliana si Boss Joey De Leon and si Bossing Vic Soto. Siguro may natitira pa po siyang konting kahihiyan. And 2 days ago nga mga Kadabarkads, nag-guest itong si Anjo Iliana sa programa po nitong si OG Diaz. And malinaw yung sinabi niya doon na pambablop lang talaga yung sinabi niya para po matakot yung mga supporters ni Tito Soto. Parin niya pong inamin doon na wala pong katotohanan yung mga sinabi niya laban kay Tito Sen. Kaya niya lamang daw po nasabi yon or nagawa yon dahil bagong gising siya na inis daw po siya sa mga supporters ni Tito Soto na binabanatan siya. Kaya ang ginawa niya, nagsalita po siya ng against kay Tito Soto. Actually, kung hindi totoo ito mga Kadabarkads, pwedeng magkaso si Tito Soto para syempre tumigil-tigil na si Mr. Anjo Iliana kasi kung sino-sino na lang po ang binabanatan niya. Si Jose Manalo, si Nanay Christy Permin, plus si Tito Soto. Ang dami po niyang dinadamay. Halos buong bansa kinakalampag niya dahil sa mga issue na binubuking niya na hindi natin alam kung may katotohanan lang ba or gawa-gawa lamang yun. At pakatapos niya po kay Jose Manalo, may another isang Itbulaga host na naman siya na binabanatan sa loob po ng Itbulaga. Walang iba kundi po si Alan Kay. So may nagparating kasi kay Anjo Iliana ng banat nitong si Alan Kay. Kasi 'di ba nabalitaan natin natatakbo daw pala sa pagkasenador itong si Anjo Iliana para daw mabawasan yung mga magnanakaw at madagdagan po ang isang honest daw na senador. At ang sinabi ni Alan Kay ay ganito: "Huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino." Ngayon, nakarating po ito kay Mr. Anjo Iliana, gawa po ng kanyang followers. Alam niyo po ang reaksyon ni Anjo Iliana? Meron din siyang ni-reveal patungkol dito kay Alan Kay. Sabi po ni Anjo Iliana, masama daw po ang loob niya dito kay Alan Kay dahil noon daw, binintahan daw po siya ng Lincoln Navigator, yung SUV na nagkakahalaga po ng 2.4 or 2.6 million. Tapos, pakabili daw niya noong Lincoln Navigator na yon, hindi niya daw alam na yun pala ay sira. Tapos sinabi daw po nitong si Alan Kay na naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. Bukod daw sa 2.4 or 2.6 million na bili niya, nagpaayos pa daw siya ng air suspension na nagkakahalaga daw ng 900k. Kaya pakaayos niya daw, binenta niya na lamang daw ng 1 point something million. So talo daw siya, no? Lugi siya mga Kadabarkads in short. Kaya daw masama
yung kanyang loob kay Alan Kay at simula daw noon, hindi na daw siya naglalapit or nagdididikit kay Alan Kay dahil masama daw ang ugali. At ang term na ginamit po ni Mr. Anjo Iliana masama palang ugali ng baklitang yan. At eto pa, sabi ni Mr. Anjo Iliana, ang yabang daw po ni Alan Kay at pinagyayabang noon lahat daw ng basketballista na amateur ay naibuking niya na. Tapos ang katapat lamang daw ay rubber shoes. Kabilang na daw yung dalawang magkapatid ng San Beda na nabuking na. So ano ba yung booking? Alam niyo naman siguro mga Kadabar Gods yung nabuking. Tapos, tinanong daw ni Boss Joey De Leon daw ata yun kung si James Shop ay nabuking na. Tapos, si Alan Kay daw ay patawa-tawa lamang at sinabi daw ni Alan Kay na dinala daw di umano itong si James Shop dyan po sa Tandang Sora. Tapos na-booking niya na. So base po yan sa bunganga mismo nitong si Mr. Anjo Iliana. So yan daw po yung laging iniyayabang ni Alan Kay na ang katapat lamang daw po ni James Shop Counselor ay sapatos. At nagbanta ulit si Mr. Anjo Iliana na sige lang, banatan mo lang daw siya Alan Kay at baka mayroon pa daw siyang ikukwento na alam niya. So yan po yung pananakot ni Mr. Anjo Iliana kasi lately diba lagi nating nababasa yung mga posts ni Alan Kay patutsyada kay Mr. Anjo Iliana. So iniisa-isa talaga ni Anjo Iliana yung mga Itbulaga host, no? Hanggat may alam siya, talagang ibubulgar niya. Pero ang tanong, may katotohanan nga kaya itong mga pinagsasabi niya? Actually mga Kadabar Gods, ang hirap pong maniwala sa mga lumalabas sa kanyang salita. Dahil unang-una, pabago-bago po siya ng statement. So narito po ang tinig ni Mr. Anjo Iliana na kung saan binanatan niya si Alan Kay. Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O, ngayon natapos siya magbigay ng opinion, pwede na akong magkwento ngayon. Ganun kasi ako Siraan mo ako, kwentuhan kita. Yan. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin sira pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung, ano kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000, tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni, So, masama loob ko, sabi ko, masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Sige, banatan mo at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata.